Okay po, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagpapanubay sa amin. Hindi po kami karapat-dapat sa inyong kaluwalhatian. Hindi po kami karapat-dapat sa dakilang kaligtasan na inihanda niyo po para sa amin. Ngunit napatunayan mo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng banal na sakripisyo ng Panginoong Hesukristo at iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Lumalakad po kami ayon sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu upang matupad po ang inyong maluwalhating kalooban mo sa bawat isa sa amin dito. Alam po namin kung bakit buhay pa po kami sa mundong ito upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay at upang lumago po kami sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Nakikita po namin na palapit ang inyong pagbalik sa mundong ito at pagulo po ang takbo ng salibutan. Ingatan niyo po ang aming puso at isipan upang patuloy po kami sa aming paglakad sa itong landas ng pananampalataya. Sa araw na ito, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 3. Ito po yung pinag-aralan po natin last Sunday. Patuloy po tayo sa Isaiah chapter 40 sa linggong ito. Chapter 40 verse 3 and hanggang 5. Chapter 40 verse 3 hanggang verse 5. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas, ang bawat bundok at burol ay mabababa, ang mga bako-bako ay matutuwid, ang mga hindi pantay na dako ay mapapatak. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ito po ay isinulat po ni Propeta Isaiah ito. Yung panahon po ni Propeta Isaiah ay BC 600 years. BC 600 years. Isulat ko po dito kung kailan po yung panahon. Ito yung unang pagdating po ng Panginoon Hesukristo. Yung panahon bago dumating si Jesus ay tinatawag po ito before Christ, BC. And panahon mula dito ay tinatawag na AD, Anno Domini. So ngayon po ay 2026, nandito po tayo ngayon. Yung panahon po ni Isaiah ay magmula dito 600 years. Okay? Ito po yung Isaiah. Okay? Isaiah.
H-I-S. Isaias. Okay? Propeta Isaiah. And then, yung Isaiah chapter, lalo po yung chapter 60, chapter 40, yung sabi po doon, ay sino po yung, saan po ba ito natupad? Ito yung John the Baptist. Ito po yung chapter 3 verse 5. Ito yung natupad sa panahon ni Jesus Cristo. So, John the Baptist. John the Baptist. Okay? Ito po. Okay? Ngayon po, nandito po tayo. Yung mensahe po dito ay natupad sa panahon po ni Jesus. Hanggang ngayon ay dumarating po sa atin yung storya po dito. Yung John the Baptist po ay 6 months maaga ipinanganak sa mundong ito. Kaya si John the Baptist muna ipinanganak. After 6 months, si Jesus ipinanganak. Okay? Kaya last Sunday po, pinag-usapan po natin, bakit kailangan John the Baptist? Okay? Bakit isinugo ng Diyos sa mundo si John the Baptist? Ano po yung purpose? Sabi dito, verse 3, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Ihanda. Yung ready para maging handa yung puso ng mga tao. Kaya bago dumating si Jesus, dapat maging handa. Bago dumating po yung kaligtasan, yung si Jesus po ay kaligtasan. Dumating si Jesus sa mundo para sa kaligtasan. Pero si John the Baptist ay pumunta sa mundong ito para maging handa yung puso ng mga tao. Yung handa. Okay? Verse 4, ito po yung dapat mangyari sa lahat ng mga tao para dumating po sa kanila yung kaligtasan. Verse 4, bawal libis ay matataas. Libis, ano po yung meaning ng libis? Okay. Ito po yung malalim, di ba? Malalim. Malalim na hukay. Malalim na hukay ay matataas. May tanong pa ko sa iyo, meron din po kayong hukay sa puso? Meron din po tayong libis sa puso natin? Medyo malalim na nasaktan po tayo. Kapag nasaktan po yung ating puso, may hukay. Okay? May hukay. So, lungkot, yung kalungkutan, yung kahirapan, pagsubok. Pag dumaan po tayo sa mga iba't ibang uri ng problema, pagsubok, so nasasaktan po tayo. Kaya malalim po yung libis sa ating puso. Bawal libis ay matataas. Anong ibig sabihin? Okay? Bawal libis ay matataas. Kapag dumaan po tayo sa maraming pagsubok ay minsan hindi nakalimutan po natin kung gaano kahalaga yung buhay po natin sa harapan ng Diyos. Kaya kung hindi po nila kilala ang pag-ibig ng Diyos, yung mga tao sa paligid, tingnan nyo po, minsan may depression. Kapag sobra po yung depression, anong ginagawa nila? Kapag sobrang depression ay nagpakamatay po sila. Ayaw nila lumabas, nasa kwarto lang, takot sa mga tao, dahil lagi nasasaktan sa mga relation sa mga tao. Kapag school, binubuli, kaya sa trabaho, so pinapatawanan, pinapagalitan. Takot po sila sa relation sa tao
dahil sa sakit, dahil nasasaktan po sa ganong mga relation. Sa family din po, ganoon din, broken family minsan. Kaya lumalalim po yung libis sa puso. Okay? Kaya hindi nila alam, ay bakit ganito yung buhay ko? Yung buhay ng ibang tao parang maayos, masaya sila. Ako lang ganito yung buhay. Kaya minsan po, ayaw nila lumabas sa kanilang yungib. Pumapasok sila sa kwarto. Sa Korea po ay meron pong isang sikat na television program. Yung title po ng program po ito, TV show, ay I Am the Man of Nature. Yun po yung title. Okay? I Am the Man of Nature. Bakit po ganun yung title? Yung program po ito ay hinahanap po nila yung mga tao na sa bundok. May tao nakatira sa bundok sa Korea. Alam niyo po ba? O meron din pong tao na nakatira sa isang island na walang tao. Mga isolation sila. Isolated po sila. Kaya siya lang nag-isa sa bundok, sa tabing dagat, sa remote area. Yun ang hinahanap ng itong program producer. Tapos, mga tinatanong po sila kung ano ang nangyari sa kanilang buhay, bakit nasa bundok sila natitira, bakit isolated siya sa mga tao. Yun po yung contents po itong program. Alam niyo po ba? Ito po yung napaka-popular. Naging popular po ito sa Korea. Bakit po naging popular po itong itong TV show? Dahil maraming mga Koreano, gusto rin po nila maging ganon. Ay, gusto ko rin maging matira sa bundok. Masakit yung ulo, sa dami mga problema. Pero, hindi pwede. Kasi may family, may anak, may trabaho. Pero mga ilan po ay ganon po ang buhay po nila. Bakit pinili po nila na isolation? Bakit pinili po nila isolation? Dahil nasasaktan po sila sa daming mga relation sa tao. Kaya pinutol po nila lahat ng connection sa tao at nasa bundok na. May libis po sa puso. Pero nung nakilala po natin ang Panginoon, ito po yung nangyari. Natataas yung libis. Nung nakita po natin sa Biblia, may Diyos na lumikha sa atin, hindi tao nakataon ipinanganak. Yung kapanganakan po natin sa mundo, hindi po by chance, o hindi po by aksidente, o hindi po basta nangyari. Ito po ay yun sa kalooban ng Diyos. May plano ng Diyos sa buhay ko. Napakahalaga po tayo sa harapan ng Diyos, sa Kanyang mata. Kaya doon po, so natataas po yung ating libis. Natatambakan po yung ating puso. Okay. Para pantay. Bawat bundok burol ay mabababa, ang mga bako-bako ay matutuwid. Mga bundok burol, ano pong ibig sabihin? Mataas. Mayabang puso. Mataas yung puso. Kung mataas po yung ating puso, hindi pwede maunawaan. Hindi pwede maligtas. So, kailangan, baba muna. Baba. Okay. Kaya mataas na bundok, mataas na burol ay mabababa. Para makatanggap ng biyaya. Alam niyo po ba yung biyaya ng Diyos? Saan po dumarating po yung biyaya ng Diyos? Yung biyaya ng Diyos ay hindi pwede umakyat sa taas. Yung biyaya ng Diyos ay dumadaloy pababa. Yung tubig po, umaakyat po ba yung tubig o dumadaloy sa baba? Yung tubig po ay dumadaloy pababa, hindi pa ataas. Ganun po yung biyaya ng Diyos ay dumadaloy
pababa, hindi po pataas. Yung pababang puso, mababang puso, doon po, dumarating po yung biyaya ng Diyos. Yung pusong nagsisisi, repentance. Kaya mataas na bundok. Bakit mataas yung kanilang puso? Dahil hindi po nila kilala ang Diyos na makapangyarihan. Hindi po nila kilala kung gaano kadakila ang Diyos. Hindi po nila alam kung gaano kadakila yung karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Wala po silang idea. Kaya akala po nila sila po yung mahusay o magaling, matalino, makapangyarihan, maraming alam, kayang-kayang ko nito. Mataas po sila dahil hindi po sila humarap sa Diyos. Compare po sa ibang tao. Yung compare sa ibang, kina-compare po nila sarili sa ibang tao. So, mas matalino ako sa kanila. Mas mayaman ako sa kanila. Mas maraming alam ko sa kanila kaysa sa kanila. Pero kapag humarap po tayo sa Diyos, pag naalaman po natin na buhay ang Diyos, ano po yung naramdaman po natin? Ako pala isang napakaliit na tao. Bilang isang nilikha ng Diyos, ay napakaliit ako. Yung mga bako-bako matutuwid, yung mga hindi pantay na dako ay mapapatak, hindi pantay na dako. Yung buhay po natin, yung mga tao sa mundong ito, yung buhay po nila, pantay o hindi? Hindi pantay. Meron pong mayaman, meron pong mahirap. Okay? So, meron pong bata na ipinanganak sa mayamang family, meron pong bata na ipinanganak sa mahirap na family. Hindi pantay po yung buhay. Meron pong tao na ipinanganak na malakas yung katawan. Meron din pong tao na ipinanganak na may sakit, history, family history. Kapag may family history sa sakit, ay may malaki yung possibility. Malaki yung possibility na makakasakit din po siya. Yung mga hitsura, hindi pantay po, hindi pantay. Pero sa harap ng Diyos, magiging pantay. Mapapatak po yung puso po natin. Kaya doon po, itatanim po. Kaya pag mataas na yung libis, kapag bumaba po yung bundok at burol, kapag matuwid na yung mga bako-bako, doon po, magtatanim po ang Diyos, magtatanim na ang Diyos ng bini ng kaligtasan. Kapag ready na po yung puso, doon po magtatanim po ang Diyos ng bini ng kaligtasan. Kaya verse 5, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak, sama-sama makikita ng lahat ng laman. Kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak. Ito po yung ito po yung napakahalagang talata. Kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak sa buong mundo. Kaluwalhatian ng Panginoon, ito po ay makikita ng lahat ng laman. Ano po ito kaluwalhatian ng Diyos? Pumunta po tayo sa Lucas. Lucas chapter 4. Now, Lucas chapter 3 verse 4. Lucas chapter 3 verse 4. Lucas chapter 3 verse 6 po, 6. Basahin po natin, 3, 2, 1. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Ano po yung sa Isaiah, nakasulat sa Isaiah, makikita lahat ng laman, makikita ng lahat ng laman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po yung
Isaiah chapter 40. Kalawalatian ng Panginoon ay makikita ng lahat ng laman. Pero dito sa Lucas chapter 3, ano po yung makikita ng lahat ng laman? Pagliligtas ng Diyos. Yung kaligtasan po, yun po ang ebanghelyo ay makikita ng lahat ng laman. Ito po ay ipinapahayag po ngayon sa buong mundo. Kaya ito po yung napakahalagang propesya, napakahalaga po yung propesya patungkol kay John the Baptist. Okay? Yung mensahe po ni John the Baptist ay message of repentance. Okay? Kung walang repentance, walang kaligtasan. Kaya bago dumating si Jesus, bago dumating po sa atin yung mensahe ng kaligtasan, sino muna dapat dumating sa atin? Si John the Baptist muna. Dapat humarap muna po tayo sa John the Baptist. Yung mensahe po, dapat makinig po tayo sa kanya yung mensahe. Bawat libis ay matataas, yung bawat matataas na bundok at burol ay mababa, yung mga bako-bako ay matutuwid. Yun po, dapat makinig muna tayo sa salita ng repentance. Kapag ready na po yung ating puso, and then, yung dumating po sa atin yung mensahe ng kaligtasan, ebanghelyo. Yun po yung procedure, yun po yung proseso kung paano po maligtas isang tao. Kaya lahat po ng mga kapatiran po dito, yung mga kapatiran po dito na naligtas, ay dumaan din po tayo sa ganung mga proseso. Sa Bible seminar, ano po muna, session 1, 2, 3? Evidence, di ba? Session 1, 2, 3 ay ebidensya muna. Ebidensya patungkol sa buhay po natin, kung gaano kaiksi po yung buhay natin, yung buhay po, ano ang layunin ng ating buhay. So parang walang useless, yung meaningless, yung ating buhay, yun po muna. Kung walang Diyos, yung buhay po natin ay meaningless, walang meaning, walang purpose. Pero nakita po natin mga ebidensya sa Bible, ay buhay pala ang Diyos. Ang Diyos pala lumikha sa akin. Napakahalagang purpose ng kanyang creation sa akin. And then session 4, nandoon na si John the Baptist, session 4. Alam niyo po ba? Si John the Baptist, saan po nakikita po natin si John the Baptist? Session 4. Session 4, sumigaw si John the Baptist. Magsisi kayo. Magsisi. Yung mataas na puso, dapat ibaba yung puso. Yung malalim na libis ay itaas. Para pantay, para mapapatag yung puso po natin. Kaya session 4, doon po John the Baptist ay sumigaw po sa atin. Repentance. Magsisi. And session 5, sino po yung sumigaw? Session 5? Si Jesus. Si Jesus. Namatay ako para sa iyo. Lahat ng kasalanan mo ay binayaran ko na. Manampalataya ka sa ebanghelyo. Yun po yung tamang procedure sa ating kaligtasan. Kaya alam po ba natin kung bakit isinugo ng Diyos si John the Baptist muna 6 months before? 6 months earlier, isinugo ng Diyos si John the Baptist para maging handa po yung mga puso ng tao. Ganun din po nangyari sa ating panahon. Bakit session 4 muna? Bakit hindi agad diretso tayo sa session 5? Bakit kailangan dumaan session 1, 2, 3, pagod? Okay. Hindi pwede session 5 agad? Hindi pwede one day Bible seminar, session 5 lang? Hindi pwede. Kahit session 5,
agad ipahayag, walang maliligtas dahil hindi po sila dumaan sa tamang proseso. Hindi po ready yung kanilang puso sa kaligtasan. Dapat evidence muna. Dapat umakyat doon sa bundok ng Ararat. Okay. Dapat pumunta sa Garden of Eden. Dapat umakyat sa bundok ng Ararat and kailangan din umiko sa ilang. Kailangan din makita yung mga kapikatian ng bansang Israel. Kailangan din pumunta sa Holocaust. Kailangan din pumunta sa Israel. And then, kailangan din humarap kay John the Baptist. Kung ano ang makinig sa kanya, kung anong sumisigaw. Anong sinisigaw ni John the Baptist. And huling yung journey ay dapat umakyatin po doon sa Calvario. Doon sa Calvario, nakita po natin si Jesus ipinako sa cross, dumanak po yung kanyang banal na dugo, doon po tayo naligtas. Okay? Yung banal na dugo ay dumanak na para sa akin. Lahat ng kasalanan ko ay nahugasan na, natubos na, at napatawat na. Salamat sa Diyos. Kaya doon po sa Calvario, cross ng Calvario, ay lahat ng kasalanan ko ay natanggal na. Balik po tayo sa Isaiah chapter 40. Verse 6 po, verse 6. Sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing. Sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ikaw ay dumaing. Yung cry out. Verse 3, sumigaw ka. Okay. Mensahe po yung mensahe. Okay. Sumigaw ka. Magsalita ka ng malakas na boses. Anong sasabihin? Ihanda niyo ang daan ng Panginoon dito. So, ikaw ay dumaing. So, cry out. Message. Ano ang aking idadaing? Anong sasabihin? Verse 3, verse 6, ano po dito sinasabi? May message na dapat ibahagi. Hindi lamang po mga i-share. Ito po yung i-cry out. Idadaing. Ano pong ibig sabihin? Ano po ang naramdaman po natin, nakita po natin yung idadaing? Dumadaing. Ikaw ay dumaing. Yung dumaing ay mas malaking meaning po kaysa magsalita ka. Yung salita ay simple talk na lang salita. Pero dumaing, simple talk po ito, simple talk? Hindi po simple talk. Yung dumaing ay cry. Okay? Ito, napakahalagang message po ito. Kaya sabi po dito, dumaing ka. Dapat iparating mo ito sa kanila. Napakahalagang mensahe ito, kaya dumaing ka. Dumaing. Nakikita po natin kung gaano kabigat yung mensahe po dito sa pamamagitan ng itong words, dumaing ka. Hindi po yung mga simple message po ito. Hindi po ito ordinaryong message. Okay.
So, ano po yung ordinaryong message? Kain na tayo. Kain na tayo. Dumadaing ba tayo sa pagtawag? Kain na. Kung ayaw nila, anong sabi natin? Bahala ka. Baka hindi ka gutom. Sabi lang, okay, kain na. Pero kung ayaw, okay lang. Hindi tayo dumadaing, kain tayo. Mamatay ka kung hindi ka kumakain. Kain tayo. Umiiyak po pa tayo sa pagtawag? Hindi, kain na. Kung ayaw, bahala ka. Simple message lang. Gising ka. Yung mga nanay, sa umaga, ginigising mo yung anak mo. Tama po? Gisingin mo. Gising ka. Dumadaing kayo doon? Galit lang, galit. Kung ayaw nila gumising, nagagalit si mama. Kailan tayo dumadaing sa ating mga buhay? Meron pa ba kayong experience na dumaing? Meron pa ba kayong experience sa dumadaing? Kapag may sakit, yung anak, pag may sakit po yung anak, and humihingi ka ng prayer sa mga kapatiran, anong puso mo? Simple message po ba yan? Dumadaing ka. Umiiyak ka dyan. Ipag-pray nyo. Ipag-pray. Yung anak ko may sakit, maoperahan siya. Okay? Malaking problema. Kapag malaking problema, doon po tayo dumadaing. May kasamang luha, umiiyak doon. Verse 6, ikaw ay dumaing. Sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ano ito? Parang bulaklak ng parang? Ibang parang po ito? Parang bulaklak ng parang. Yung parang po ay ilang po ba ito? Oh, parang bulaklak ng ilang. Ang damo ay matutuyo, ang bulaklak ay malalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ang mensahe po ito ay napakahalaga, kaya sabi ng Panginoon, dumaing ka sa kanila. Kasi po karamihan po mga tao, saan sila nag-focus? Sa buhay, sa mundo. Nagpo-focus po sila sa makamundong bagay. Doon sila umiiyak, doon sila masaya. Okay? And doon sila mamatay. Yung kanilang isip at puso ay nakafocus sa makamulupang bagay lamang. Wala silang pakialam sa makalangit na bagay. Hindi po nila alam na buhay na walang hanggang sa langit. Hindi po nila alam na may impyerno na naghihintay sa kanila. Kaya dumaing ka, ipaalam mo sa kanila itong mensahe. Lahat ng tao ay damo lang tao. Yung 78 years na buhay natin ay parang damo lang. Yung bulaklak, yung kaluwalhatian sa buhay, ay parang bulaklak lamang, bulaklak. Very short, bulaklak. Yung kagandahan ng bulaklak ay sana tuloy-tuloy, pero very short. Ito, yung bulaklak, tunay ba ito? Hindi tunay. Kaya lagi, nandito. Lagi ganito yung bulaklak. Pero yung tunay na bulaklak, ay gaano katagal po yung kanilang bulaklak. Very short. Yung kaluwalhatian natin sa buhay, okay? Yung mga successful life, yung successful career, yung tagumpay, tawag po nila tagumpay, yung successful, yung maginhawang buhay. Bulaklak po yan, bulaklak magandang tingnan. Magandang tingnan yung successful life, maginhawang buhay. Sana maging ganito ako. Sana maging ganyan din ako. Bulaklak, magandang tingnan. Pero sabi dito,
nalalanta, natutuyo. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon. So, ano pong ibig sabihin? Hininga ng Panginoon ay humihipo doon. Yung sinabi po ng Diyos sa isang mayamang lalaki na nagsasabi, diba sa Lucas, meron pong storya ng isang mayamang lalaki. Nagtipon siya ng marang ari-arian sa kanyang kamalig. Giniba niya yung dati niyang kamalig, magtayo ng panibagong kamalig, at doon nagtipon ng maraming mga ari-arian. Sabi niya sa sarili, ay maraming nakaimbak para sa maraming taon. So, magsaya ka, uminom ka. So, magsaya ka, kumain ka, mag-enjoy ka sa buhay. So, anong sabi ng Diyos? Hangal ka. Sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Ito po yun. Ang hininga ng Diyos ay humihipo doon. Saan napupunta yung mga bagay na inihanda mo? Nakalimutan po ng itong mayaman na yung tao ay damo, yung bulaklak, yung kayamanan niya, yung pera niya ay parang bulaklak ng damo. Yun ang kalimutan po niya. Kaya hindi siya mayaman sa Diyos, mayaman siya sa salibutan, sa sarili. Kaya yung mayaman ay napahamak sa impyerno. Dumaing ka. Ito po yung napakahalagang mensahe, verse 8. Kaya pumunta po tayo sa 1 Pedro chapter 1. 1 Pedro chapter 1, verse 24. Verse 1 Pedro chapter 1 verse 24, 25. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kalawalatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinang-aral sa inyo. Ito rin po galing sa Isaiah chapter 40, verse 6, 7, 8. Ito po yung galing sa Isaiah. Pero dito sa 25, tinukoy po dito, ano ba yung salita ng Diyos? Ano ba yung salitang ito? So, mas detail po yung sulat po dito. Verse 25. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinang-aral ko sa iyo. Ipinang-aral. Lahat ng laman ay damo, yung tao ay damo, yung kalawalatian ng laman ay bulaklak ng damo, yung damo ay natutuyo, bulaklak ay nalalanta. Subalit, salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Salita ng Panginoon, anong message, anong salita ng Diyos? Itong buong Biblia ay salita ng Diyos, pero verse 25, mas specific po yung meaning. Anong salita? Yung salitang ito ay good news, magandang balita tungkol kay Jesucristo. Gospel. Ito po yung gospel. Kaya verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng bining nasisira, kundi na walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yung born again, paano po born again? Sa pamamagitan ng gospel. Okay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anong salita? Anong message? Yung salitang ito ay magandang balita. Gospel, good news. Kung sino si Jesus, kung ano po ang kanyang ginawa para sa atin. Yun po yung good news, ebanghelyo, doon po ipinanganak na isang tao. Kaya nakita niyo po ba, Old Testament, New Testament, konektado?
Nakita niyo po? Okay. Lahat ng propesiya sa Old Testament ay natutupad po ito sa New Testament. Ay may connection po ito. Prophecy, katuparan. Prophecy, katuparan. Yung New Testament po ay ito po yung tunay. New Testament, ito po yung tunay. Yung Old Testament ay shadow. Anino, shadow. Okay. Kaya kung hindi natin alam, kung hindi po naintindihan po natin yung tunay, salvation, yung church, kahit naririnig po natin yung Old Testament, kahit binabasa mo yung Old Testament, ay mahirap maintindihan. Dahil yung shadow lang yan. Kaya kung hindi mo alam yung tunay na larawan, kapag kahit nakikita mo marami mga shadow, nalilito ka, ano ba ito? Kaya napaghalaga po yung New Testament, yung pagkaunawa sa New Testament, pagkatapos, pwede maintindihan yung Old Testament. So, balik po tayo sa Isaiah chapter 40 para tatapusin po natin ngayon yung Isaiah chapter 40. So, sa Isaiah po, maraming mga verses about salvation. Okay? Napansin po ba natin sa Bible Seminar, maraming verses, gospel verses ay galing sa Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 1. Isaiah chapter 40 verse 1. Verse 2 po, magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem. Sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ito po ay, yung Isaiah po ay, yung propeta Isaiah ay 66 books. Panggil ko po sa inyo, 66 books po ito. 66 chapter, Isaiah, 66 chapter. From chapter 1 hanggang chapter 39, ito po yung parang message of New Testament, Old Testament. Yung promise. Okay? Yung repentance message, repentance. And from chapter 40 hanggang chapter 66, ito po ay maraming mga salvation message, yung kaligtasan message. Isaiah chapter 1, tingnan po natin mga ilang talata lang sa Isaiah. Isaiah chapter 1, verse 18. Basahin po natin ito. Pumarito kayo ngayon na kayo'y mga atuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkat na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito ay mapulang-pula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Pumarito kayo ngayon, tayo ay mang-atuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Ito po yung invitation po ng Diyos sa lahat. Mag-usap tayo. Mag-usap. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yung sinabi ng Diyos dito? Ang inyong mga kasalanan tulad ng matingkat na pula. Matingkat na pula. Ano pong ibig sabihin? Matingkat na pula. So, very dark.
Hindi po yung ordinaryong pula. Very dark. Okay? Kahit matingkat na pula ang kasalanan mo, ganun kadami yung kasalanan. Kasalanan mo ay ganun kadami. Ang mga ito ay magiging mapuputi parang niebe. Oh, nakita niyo po ba, niebe? Snow. Nakita niyo po snow? Anong kulay ng snow? Oh, puti. Puti. Yung snow. Oh. Sa Korea po, winter season, ay maraming snow nakikita. Pag makapal na snow, sa umaga, yung buong mundo ay puti. Buong mundo, puti. Okay. Puro mga puti lang. Kaya mas madali naintindihan po namin ito dahil may idea po kami na snow. Okay? Buong mundo ay puti. Kahit tae ng aso. May takip. Mga snow, yung puti rin puti. Kahit basurahan, anong kulay? Puti. Okay? Kahit anong dumi ay tinatakpan po ng snow, yung puti lahat. Ito po yung biyaya ng Diyos. Kahit anong kasalanan meron tayo, di ba iba-iba yung kasalanan ginawa po natin. Kahit anong kasalanan meron, yung biyaya ng Diyos ay parang snow. So, takip sa atin. Cover sa atin. Mga ito ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito ay mapula-pula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Anong kulay ng balahibo ng tupa? Puti. Puro puti. Puti, snow, nahugasan. Dati dark. Parang pintura po ito. Pintura, puti. Kaya semento, kapag walang pintura, pag semento lang, pangit, yung gray. Pero pag may pintura po, ay malinis. Ganun po yung biyaya ng Diyos. Yung ating puso ay mapula-pula. Yung pula po dito ay meaning of sin, kasalanan. Maruming puso, masamang puso, ay tinatakpan po ng dugo ni Jesucristo. Chapter 7, Isaiah chapter 7, verse 14. Kaya ang Panginoong mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang birhen ng maglilihi, ang manganganak isang lalaki, at ang kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Okay? Ito po yung propesya po ng kapanganakan ni Jesucristo. Isang birhen maglilihi. Manganak ng isang lalaki. Sino po itong isang birhen? Si Maria. So, birhen, maglilihi, manganganak ng isang lalaki, ang kanyang tawagin, ang kanyang pangalan, Emmanuel. Ano po yung meaning ng Emmanuel? Okay. Yung pangalan po ng Emmanuel ay kasama ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. God is with me. Yan po yung meaning ng Emmanuel. Dahil si Jesus ay pumarito sa mundong ito. Naging tao siya. Sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Salita ay Diyos. Doon sa verse 12, naging tao ang salita. Ang Diyos ay naging tao, si Jesus. Si Jesus po ay pumarito sa salibutan para maging kasama natin. Emmanuel, si Jesus. Chapter 9. Isaiah chapter 9 verse 6. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maatasang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin,
kamangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito rin po, remarkable prophecy of Jesus Christ. Isang bata, ipinanganak isang bata. Pero anong pangalan niya? Kamangang tagapayo. Yung batang ito, makapangyarihang Diyos. Yung batang ito ay tatawagin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Si Hesus Kristo ito. Panginoong Hesus Kristo. Siya po ay Diyos. Anak po siya ng Diyos. Chapter 9, the same chapter, verse 1 and 2. Verse 1 and 2, gayon may hindi makakaroon ng pangalawan sa kanya ng nasa pakahapis. Nang unang panahon, dinala niya sa paghamak ang mga lupain ng Zebulon at Neptali. Unit sa huling panahon, gagawin niyang maluwalhati ang daan patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Verse 2, ang bayan na lumakas sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. So, ito rin po ay prophecy patungkol kay Jesus. So, nakita niyo po ba yung Zebulon, Neptali, Galilea? Nakita niyo po? Zebulon, Neptali, Galilea. Yung main stage po ng ministry ni Jesus, saan po ba? Galilea. Kaya yung pangalan po dito, Galilee Retreat Center, Galilee. Yung Galilee po ay main stage. Ipinanganak po si Jesus sa Bethlehem. Yung Bethlehem po ay ipinanganak po si Jesus sa Bethlehem. Pero yung ministry po ni Jesus ay doon sa Galilea. Okay? Doon po siya, so tumawag po yung mga disciple, doon po nag-train po sa mga disciple, nangaral ng Ebanghelyo sa Galilea. Bayan na lumakas sa kadiliman, nakakita ng dakilang liwanag. Yung bayan na lumakas sa kadiliman, ito po yung dati pong buhay po natin. Bayan na lumakas sa kadiliman. Lumakatin po tayo sa kadiliman dati. Pero nakakita ng dakilang liwanag. Sino po ito? Si Jesus. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. Jesus is the light. Ito po yung binanggit po ni Hesus Kristo mismo sa Matthew chapter 4. So pumunta po tayo, Matthew chapter 4. Verse 13 po, Matthew chapter 4 verse 13. Nang iwan niya ang Nazaret, siya'y pumunta at tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat, na sakop ng Zebulon at Neptali, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Verse 15, ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Neptali patungo sa dagat, sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ang verse 16 and 14, basahin po natin. Ang bayan nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. At sa mga nakaupo sa lupain at lihim na kamatayan, ang liwanag ay sumilaw. Mula noon, si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yung verse po ito ay saan galing? Galing sa Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. Nabanggit po ni Hesus Kristo. Noong nagsimula siya sa ministry sa Galilea,
ay Zebulon. Yun ang Zebulon, Nephtali ay sakop doon sa Galilea. Kaya may kanta po, alam niyo po ba yung kanta? Sa anino ng kamatayan, nakaupo ang mga anak ko. Yung lyrics po ay galing po dito. Okay? Nakaupo. Okay? Sa kadiliman. Bayan nakaupo sa kadiliman, nakakita ng dakilang ilaw sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan. Okay? Kadiliman, anino ng kamatayan, madilim po yung ating buhay dati, madilim. Kapag madilim po, anong nangyari? Pag madilim tayo lumalakad. Pag lumalakad po tayo sa madilim na daan, anong nangyayari? Madalas po, natitiso, natutumba, baksak sa hukay, naliligaw dahil madilim. Walang ilaw sa buhay, madilim. Walang direksyon. Hindi alam kung saan tamang direksyon. Kag madilim po tayo, walang idea kung saan ako patungo dapat. Kung ano ang tamang direksyon sa buhay. Kapag nasa kadiliman po tayo, ngayon lang iniisip ngayon. Ngayon, dito. Pero nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, ang liwanag ng Ebanghelyo ay tumatanglaw po sa atin. Pumunta po tayo sa Pangalawang Pedro, Pangalawang Korinto chapter 4. Pangalawang Korinto chapter 4 verse 3 po. 3 and 4, babasahin ko po. Kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak sa kanilang kalagayan, binulak ng Diyos ng salibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay. Verse 6 po, basahin po natin, 3-1. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, makningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So, makningning ang ilaw sa kadiliman. Ito rin po kaling sa Genesis chapter 1 verse 3. Let there be light. Makaroon ng liwanag at nakaroon ng liwanag. Yung physical na liwanag po ay simbolo lamang, simbolo. Yung physical na ilaw po, yung nakikita po nating ilaw, yung liwanag, ito po yung illustration po, illustration. Bakit ibinigay ng Diyos sa atin itong liwanag ilaw? Itong liwanag, yung ilaw po ito para sa ating katawan. Para mabuhay po tayo sa itong laman. Pero yung tunay na liwanag ay hindi ito. Yung tunay na liwanag ay hindi po ito. Ito po ay illustration lamang po. Shadow po ito, anyino, ng tunay na liwanag. Ano po yung tunay na liwanag? Si Jesucristo. Sa mukha ni Jesucristo. Yung kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Yung tunay na liwanag ay liwanag ng Ebanghelyo. Tumatanglaw siya sa aming mga puso. Tumatanglaw siya sa aming puso dahil yung puso po natin ay madilim. Madilim. Nakaupo sa kadiliman. Nakaupo sa anyino ng kamatayan. Pero nung naunawan po natin yung tunay Ebanghelyo, sabi natin,
naliwanagan ako. Malinaw na sa akin. Naliwanagan ako na nakilala ko na naliwanagan ako kung ano ang Ebanghelyo. So balik po sa Isaiah chapter 50, Isaiah chapter 38, Isaiah chapter 38, verse 17 po. Ito rin po, isa sa mga gospel verse nakasulat sa Isaiah, chapter 38, verse 17. Basahin po natin, 3:1. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. Unit inyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat inyong itinapon ang lahat ng aking kasalanan sa inyong likuran. Itinapon ang lahat ng kasalanan ay sa likuran mo, sa likod ng Diyos. Itinapon lahat ng kasalanan. Okay. Lahat ng kasalanan natin ay itinapon ng Diyos sa likod. Kung nasa likod na, nakakakita? Nakikita po ba yung kasalanan sa likod? So, hindi na. Kaya sabi ng Diyos, hindi ko na alalahanin pa. Lahat ng kasalanan mo ay itinapon sa likod. Ibig sabihin, pinatawad na kita. I will remember no more. Okay? Clear na. Okay, clear. Paid na, all. Okay, paid all. Isaiah chapter 44, verse 22. 44, verse 22. 44 verse 22. Basahin din po natin ito. 3-1. Aking pinawin na parang ulap ang mga paksuway mo at ang inyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Salamat sa Diyos. Salamat po sa kanyang biyaya. Manumbalik ka sa akin dahil tinubos na kita. Okay. Pag ganitong sinabi ng Diyos, tutubusin kita kapag manumbalik ka sa akin. Anong gagawin po natin? Tutubusin kita kapag manumbalik ka sa akin. Para may condition, di ba? May condition. Tutubusin kita kapag humingi ka ng tawad. May condition. Tutubusin kita kapag gumawa ka ng mabuti. May condition. Ganun po ba sinabi ng Diyos dito? Hindi po. Walang kondisyon. Walang anumang kondisyon. Tinubos na kita. Yun po yung ginawa ng Diyos. Tinubos na kita kahit masama ka, kahit bakulit ka, kahit pasaway ka, kahit hindi ka humihingi ng tawa sa akin, kahit hindi ka nangumpisal sa akin, kahit hindi ka nag-church, kahit wala kang pakialam sa akin. Walang kondisyon, tinubos kita. Tinubos na kita, kaya invitation po ng Diyos. Return to me, manumbalik ka sa akin. Malaking difference po ito. Malaking difference. Okay? Kaya, nung bata pa po ako, nakinig po ako ng maraming Bible seminar po ni Reverend Johan Lee. Ito po yung lagi binabanggit po doon sa gospel session. Okay? Tinubos na kita. Kaya, manumbalik ka. Manumbalik ka sa akin. Ito number 1. Lalo po yung mga bagong ligtas po dito, kapatiran, isipin po ninyo ito mabuti. Tutubusin
kita. Kapag manumbalik ka sa akin. Okay? Alin po ba tama? Number 1, number 2? Huh? Number 1? Oh, taas yung kamay, number 1. Oh. Number 2. Oh. Okay. Kung number 2, ito po magiging future, di ba? Magiging future. Ito condition. Maraming condition. Kung ganito ka, kung gumawa ka ng mabuti, kung humingi ka ng tawad, maraming condition. Tutubusin kita. Hindi ganito. Tinubos na kita. Okay? Ito po yung ginawa, ito po yung tinatawag na biyaya, grace. Okay? Unconditional. Okay? Walang condition. Grace, biyaya. Tinubos na kita kahit, kaya Roma chapter 5, verse 8. Okay? Noong tayo ay makasalanan, si Kristo, noong tayo pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig na nung namatay po si Jesus para sa masasama. Namatay si Kristo para sa masama. Ito po ay the same meaning. Tinubos na kita yung mga masasamang tao. Ito po, manumbalik ka sa akin. Manumbalik ka sa akin. Lahat po ba ng tao ay manumbalik sa Diyos? Lahat? Hindi. Meron din pong tao na ayaw manumbalik sa Diyos. Kaya hindi po sila ligtas. Tinubos din po sila, pero hindi sila ligtas dahil ayaw nila manumbalik. Ano po yung panunumbalik? Pananampalataya po yan, pananampalataya. Kung sumasampalataya ka doon sa ginawa ni Kristo, yun po yung panumbalik. Kung sumasampalataya ka na tinubos ka, lahat ng kasalanan ay natubos na, ibig sabihin, nanumbalik ka na sa Diyos. Nanumbalik ka na sa Diyos. Nasa katabi ka ng Diyos. Okay? Ligtas na. Kaya napakahalaga po itong dalawa. Okay? Kailan po tayo tinubos? Sabi mo kanina tinubos na. Kailan po? Kailan po kayo tinubos? 2,000 years ago. Nung namatay si Kristo. Nung dumanak po yung kanyang banal na dugo, nung dumanak po yung banal na dugo ni Kristo, doon po tayo tinubos. And then yung salita ng Ebanghelyo ay nakasulat sa Biblia, ito po yung ipinapangaral sa buong mundo. Kaya doon sa Isaiah chapter 4, sumigaw ka, dumaing ka, yung laman, yung tao ay damo lamang, yung bulaklak ng, yung kaluwalhatian nila ay bulaklak ng damo lamang, kaya yung Ebanghelyo, ito lamang nananatili magpakailanman. Ito lamang pinakamahalaga. Tinubos na kita. Ipahayag mo sa buong salibutan. Isaiah chapter 44, verse 23. And then Isaiah chapter 45. Isaiah chapter 43, Isaiah chapter 43. Verse 2, yung buong chapter po ito, Isaiah chapter 53, itong buong chapter ay patungkol kay Hesus Kristo. Ito po yung napakahalagang chapter. Yung buong chapter po ito about Jesus. Verse 1, sinong naniniwala sa aming narinig? Kanino nahayag ang bisik ng Panginoon? Sapagkat siya ay tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, gaya ng ugas sa tuyong lupa. Siya ay walang anyo o kagandahan man na dapat natin pagmasdan siya. Walang kagandahan na maibigan natin sa Kanya.
Siya'y hinamak, itinakil ng mga tao, isang taong nagturusa. Nasanay sa kalungkutan, gaya ng isa na pinagkubulihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagaan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinalang ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya ay hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Sino po ito? Si Jesus. Hinamak siya ng mga tao. Sanay sa kalungkutan. Itinakil siya ng mga tao. Taong nagturusa. Gaya ng isa, pinakubulihan ng mukha ng mga tao. Hindi siya pinahalagaan ng mga tao. Hinamak siya. Ito po yung physical na buhay. Yung hitsura po ni Jesus, magandang hitsura. Nakita pa natin? Anong sabi dito? Walang kagandahan. Anyo. Yung hitsura po ni Jesus ay hindi maganda. Katulad po ng picture. Di ba may picture ni Jesus? Hindi ganun po yung hitsura po ni Jesus. Yung walang kagandahan, walang magandang anyo sa kanyang hitsura. Hinamak siya ng mga tao. Okay? Itinakil siya, hindi siya pinahalagaan ng tao. Unit, verse 5, basahin po natin. 3, 2, 1. Unit, siya'y nasugatan dahil sa ating mga paksuhan. Siya'y binukbok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, gumaling tayo. Verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, ay ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Verse 5, 6, ito po ay tunay na reason bakit siya ay nasugatan. Bakit siya ay hinamak? Bakit siya ay itinakil ng tao? Nasugatan siya. Binugpok siya. Ipinataw sa kanyang parusa. So, nilatigo siya. Bakit po? Para sa ating kasalanan. Dahil sa ating kasalanan. Ipinataw sa kanya, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Ganito po yung buhay po natin, tupang naligaw. Ganito po yung buhay po natin dati. Naligaw po tayo sa kanyang mga sariling landas. Kanyang-kanyang buhay, tupang naligaw po tayo. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Sariling daan. Sariling daan. Ganito ako. Okay? Pero ipinasan kay Jesus lahat ng ating kasamaan. Ito po yung pinakamagandang verses sa Ebanghelyo. Kaya maraming kapatiran po ay na-save, naligtas po sa itong Isaiah chapter 53 verse 5 and 6. Okay? Isa pa pong gospel verse sa Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51 verse 1. Verse 1 and 2. Babasahin ko po, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. Sa inaapi, kanyang sinuko ako upang magpagaling ng mga bakbak na puso, upang magpahayak ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at araw ng paghihiganti ng ating Diyos upang aliwin ang lahat ng tumatangis.
Ito rin po, remarkable prophecy patungkol kay Jesus. Ipangaral ang ibang mabuting balita sa inaapi. Pansinin po natin yung verse, inaapi. Ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bakbak na puso, upang magpahayak ng kalayaan sa mga bihak, buksan ng bilangguan sa mga bilanggo. Okay. Sino po ito? Tayo po noon. Yung mga unbelievers, yung buhay po natin dati. Okay. Bagpak na puso. Inaapi po tayo noon. Nasa biyak. So ito po yung in verse 2, upang ihayag ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos. Ito po yung binanggit po ng Panginoon Jesucristo doon sa Lucas chapter 4. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 4. Lucas chapter 4. Verse 16 po. Magmula verse 16, babasahin ko po. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Tulad ng kanyang nakaugalihan at tumindik siya upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat, tatakpuan ng dako na kung saan nasusulat. Verse 18, 19, basahin po natin, 3, 2, 1. Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako ay hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako ay sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulak, upang palayain ang mga naapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Tuwing sa panahon po ni Jesucristo, tuwing araw ng Sabat, yung maraming Hudyo ay nagtipon-tipon sa sinagoga nila. Kasi sa panahon po ni Jesus, sumunod po sila sa utos ni Moises. Utos ni Moises, yung keep the Sabbath day holy. Kaya yung mga Hudyo ay nagtipon po sila sa sinagoga doon po tuwing Sabbath day. Kaya pumasok din po si Jesus sa sinagoga upang ipangaral sa mga Hudyo. And binigyan po siya ng Bible. Yung Bible po dito ay wala pa pong New Testament. Kaya yung binasa po ni Jesus ay Old Testament. Kaya kinuha po ni Jesus isang verse from Isaiah, Book of Isaiah. Kaya, anong verse binasa po niya? Isaiah chapter 61, verse 1 and 2. Kaya sa panahon po ni Jesus, meron na po silang Old Testament. Meron na po silang Old Testament. Kaya ito po yung hinanap po ni Jesus. Binasa po ni Jesus. Bakit po? Ganun kahalaga po ito. Isaiah ay 600 years ago. And then, nung dumating po si Jesus, natupan na po ito. Espiritu ng Panginoon na nasa akin, sapagkat ako ay hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Magandang balita sa mga dukha, ako ay sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag, ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulak, upang palayain ang mga inaapi. Sino po ito? Yung mga sinners. Lahat po ng mga sinners. Bulak tayo noon.
Bihak tayo noon. Dukha tayo noon. And inaapi po tayo noon. Ito po yung dati pong buhay natin. Binulak po tayo ng Diyos ng salibutan, hindi tayo nakakita. Dukha po tayo sa ating spirito. Hindi po ito dukha sa pera. Dukha sa puso. Dukha sa puso. Yung mga bihak. Bihak tayo ng kasalanan. Bihak. Alipin po ng kasalanan. Inaapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Verse 21, siya ay nagsimulang magsabi sa kanila, ngayon, naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Ngayon, naganap na ito. Naganap. Pati po sa lahat po sa lahat dito, sa lahat po ng mga taong ligtas sa ating panahon, ito rin po ay naganap. Okay? Nabuksan po yung ating puso. Naging mayaman po tayo sa pananampalataya. Okay? Naging malaya po tayo. Naging malaya po tayo nung naligtas na po tayo. Yung salitang ito ay natupad din po sa atin. And balik po tayo sa Isaiah chapter 40. Verse 9. Verse 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Umakyat ka sa mataas na bundok, o Sion, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang inyong tinik na may kalakasan, o Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan ang iyong Diyos. Kaya from verse 1 hanggang verse 8, ito po yung mabuting balita. Ito po yung magandang balita. Binayaran ng Diyos lahat ng kasalanan. Sumigaw ka. Anong sumigaw? Okay? Yung mga libis, patataas. Yung mga bundok at burol, mabababa. Patutuwid, yung mga bako-bako. And dumaing ka. Ano ang idadaing? Lahat ng tao ay damo. Yung kaluwalhatian ng tao ay bulaklak ng damo. Matutuyo, malalanta. Pero yung magandang balita ay mananatili magpakailanman. Ito po yung message. And verse 9 po, ano po ito? Anong utos po ng Diyos dito? Umakyat ka sa taas na bundok. Ito po yung evangelism. Okay. Umakyat ka sa mataas na bundok. Yung pag-akyat sa bundok, mahirap, madaling gawin o mahirap? Okay. Pwede tayo umakyat sa makiling? Mahirap gawin po ito, umakyat sa mataas na bundok. Pero bakit sabi ng Diyos dito, umakyat ka sa mataas na bundok? Para magdala ka ng ebanghelyo doon sa mga taga-bundok. Yung mga nasa bundok, paano sila maligtas kung hindi po, kung walang tagapagdala ng mabuting balita sa kanila? Hindi lamang po sa bundok, pati sa dagat. Pumunta ka sa tabing dagat. Hanggang sa dulo ng dagat. Ito po yung mahalagang mission po ng Panginoon. Ipang-aral mo ang ebanghelyo. Umakyat sa dagat. Kahit mahirap sa atin, pero ito po yung mission natin. Tagapagdala ng mabubuting balita, itaas mo ang inyong tinig na may kalakasan. Okay? Sumigaw ka, dumaing ka, itaas yung boses mo. Tagapagdala ng mabubuting balita.
Huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tingnan mo ang inyong Diyos. Okay. Ito po yung mensahe patungkol po dito, and may ilang talata pa, ay mga next session lang po ay tuloy-tuloy po tayo. Okay? Kaya sana po, Isaiah chapter 40 po, ito yung mga napakahalagang mensahe sa ating patungkol sa kaligtasan po natin, patungkol sa buhay po natin. And then, ito po yung reminder po sa atin kung ano ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Okay? Hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pangmamahal po sa amin na pinag-aralan po namin kung ano po ang kalooban mo na nakasulat sa Isaiah chapter 40, kung ano ang mensahe na dapat natin iparating sa lahat po ng mga naliligaw na kaluluwa. Bigyan niyo po kami ng pusong tapang, bigyan niyo po kami ng pusong daing at para sa gawain po ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.